Kabanata 806. Isa lamang itong bahid ng banal na kalooban, ngunit kaya nitong hawakan ang araw at buwan, tapakan ang ilog ng mga bituin, at ipakita ang napakalakas na tindig. Ang kapangyarihan ng tunay na katawang iyon ay malamang na mas hindi maisip. Hindi ko inaasahan na mararamdaman pala ng isang langgam na parang kulisap ang pag-iral ko ngayon. Tumingin ang binata kay Zephyr na may masamang tingin sa lahat ng mga estudyante. Hindi ko inaasahang makikita kitang muli sa ganitong oras, Jindy. Pinaikit ni Zephyr ang kanyang mga mata at sinabi ng may bahagyang ngiti. Kahit na nakaharap niya si Jindy at alam ang kanyang pagkakakilanlan at lakas, hindi man lang kinabahan si Zephyr. Bukod dito, isa lamang itong katotohanan. Bagamat hindi siya kinakabahan, medyo nagulat si Zephyr. Noon, si Jindy ay isang banal na kaisipan din. Gayunpaman, ang mga banal na kaisipan noong panahong iyon ay hindi ganoon kay-toto. Ngayon, ang banal na kaisipang ito ay naging mas totoo. Sa oras na ito, malinaw na nakita ni Zephyr ang mukha ng kabilang panig. Hindi ito gwapong lalaki, pero hindi rin naman siya pangit. Partikular na, ang mga mata ng kabilang panig ay may taglay na kakaibang liwanag, na para bang isa siyang Diyos. Pambihira ang ugali ng nakapaligid sa kanya. Kahit isa lamang itong banal na kaisipan mula sa kabilang panig, maging si Zephyr ay hindi maiwasang mapabuntong hininga ng palihim na nagsasabing si Jindy ay hindi nga isang mortal. Hindi man lang ako naramdaman ni The Way Hubs, pero naramdaman mo ang aking pag-iral. Tunay ngang katulad ng aking hinuha. Ang iyong kaluluwa ay tunay ngang pinagpala ng napakaraming likas na swerte, na higit pa sa isang ordinaryong tao. Kumislap ang mga mata ni Jindy na parang sinag ng Diyos na para bang nakita niya ang lahat. May tono sa kanyang mga salita, at walang sino man ang pinapayagang questionin ito. Isa itong uri ng kumpiyansa, o sa halip, isang uri ng kayabangan na lumilitaw kapag ang isang tao ay malakas. Malinaw na malaki ang tiwala niya sa kanyang paghatol. Zephyr, may mahalaga akong pag-uusapan sa iyo ngayon. Sumulyap ang Jindy kay Zephyr at mahinang nagsalita. May hindi mapaglabanan na tono sa kanyang mga salita, na para bang isa siyang emperador, na may dalang utos. Nasa level 7 agility realm ka pa lang, pero naabot mo na ang kasalukuyan mong antas. Kaya mo nang pasukin ang mahalagang labanan para sa trono. Para sa akin, higit pa ito sa inaasahan ko. Habang nakatingin kay Zephyr, sabi ng Jindy sa malalim na boses. Sa antas mo, sapat na ang pagiging proud sa iyo para maabot ang hakbang na ito, ngunit ito rin ang iyong limitasyon. Ano ang gusto mong sabihin? Habang nakatingin sa Jindy, magaan na sabi ni Zephyr. Napakasimple lang. Kailangan mong ibigay ang banal na liwanag. Hindi ito sa iyo, ni hindi ito isang bagay na maaari mong kontrolin. Ipaubaya mo na ito sa akin ngayon, at pagkatapos ay umalis ka sa lugar na ito. Hindi mo lamang isusuko ang pakikibaka para sa kataas-taasang kapangyarihan, kundi kailangan mo ring umalis sa The Boundless Academy at hindi na muling lilito. Habang nakatingin kay Zephyr, ang ekspresyon ni Jindy ay naging seryoso. Kung gagawin mo ito, hindi ko na itutuloy ang ginawa mo noon. Hindi ko na itutuloy ang kaso ng pananakit mo kay Dongfang Xiao at pagpatay sa disipulo ng aking Pride Peak. Kung hindi, maaari kitang durugan hanggang mamatay sa isang pitik lang ng daliri ko. Sa lakas, isa siyang eksperto sa espiritu, maihahambing sa mga elder. Bilang isa sa 9 na emperador, ang kanyang tunay na lakas ay lubhang misteryoso. Noong nakaraang sesyon, si Jindy ay isa sa nangungunang 9 na emperador. Sa nakalipas na 10 taon, paanong hindi siya nakagawa ng progreso? Kaya naman, sa oras na ito, natural na mas nakakatakot si Jindy. Kabanata 807. Sa makatuwid, mula sa kanyang pananaw, ang kanyang mga salita ay isa ng uri ng liwanag. Siyempre, maaari ka ring magkaroon ng iba pang mga pagpipilian. Manatili sa The Boundless Academy at maging kanang kamay ko, ngunit kailangan mong ibigay ang liwanag sa iyong katawan at isuko ang kompetisyong ito. Matalino ka at dapat mong malaman ang gagawin. Nung nagsasalita siya, ang boses ni Jindy ay naging hindi pangkaraniwang malamig.
Sa paligid na espasyo, malinaw na nakaramdam si Zephyr ng kakaibang lamig. Nakakatakot ang lamig na nararamdaman. Ang ganitong uri ng lamig ay nabuo matapos ang pagpatay na naging sustansya. Malinaw na na-activate na ng Jindy ang pagpatay sa kanya, at ang nakapalibot na espasyo ay malinaw na nakakandado. Walang ibang makakaramdam ng pagbabago sa loob ng radius na 10,000 metro. Ito ang lakas ng isang malakas na lalaki. Siya ay sapat na makapangyarihan upang maabot ang espiritu. Zephyr, tiyak na pipili ka, hindi ba? Ang pangungusap na ito ay tila isang pagtatanong, ngunit sa katotohanan, ito ay malinaw na isang utos, isang uri ng inspeksyon. Mula simula hanggang kasalukuyan, bihirang magsalita si Zephyr. Hanggang sa puntong kalaunan, nakinig siya sa sinabi ni Jindy, nang hindi nagsasalita kahit isang salita. Tanging sa oras na ito, nagbago na siya sa wakas. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Pinaikit ni Zephyr ang kanyang mga mata at tumingin sa Jindy na nasa harap niya. Ang ganda ng ngiti niya, at mas kakaiba pa ang kumikislap na liwanag sa kanyang mga pupil ng mata. Jindy, tama ba? Habang nakatingin kay Jindy, tumawa si Zephyr. Gayunpaman, ang ngiting ito ay lalong lumamig, kasing lamig ng nagyelo. Sa oras na ito, kahit si Jindy ay ramdam na ramdam ito. Bagamat hindi ko alam kung gaano karami ang alam mo tungkol sa banal na liwanag, at hindi ko alam kung bakit ka tutol sa akin. Pero, sa puntong ito, unti-unting kumalat ang lamig sa katawan ni Zephyr, na parang unti-unting bumabagsak sa mundo ang mga nagyayelong-yelo. Masyado mong mataas ang tingin sa sarili mo. Oh, sino ka sa tingin mo? Bahagyang natigilan si Jindy. Natigilan siya. Tuluyan na siyang natulala. Bagamat muntik ng maduraj ang kanyang banal na kaisipan ng mahabang espada ni Zephyr, hindi pa ito sapat na gulang, at ito rin ang kanyang naging kahinaan. Sa katunayan, hindi naman siya magtatagal para mapatay si Zephyr. Kalahating taon na ang lumipas, kaya natural lang na hindi siya magiging pabaya. Pero sa oras na ito, si Zephyr ay napakamapangahas pa rin. Mukhang iniisip mo talaga na hindi kita kayang patayin. Biglang nagbago ang mukha ng Jindy, at ang kanyang boses ay parang isang malamig na kalsada, nagyayelo ang isang gilid. Boom! Parang kidlat na nakaabot ang kamay niya kay Zephyr. Simpleng galaw lang iyon. Gayunpaman, sa isang iglap. Gayunpaman, ang nakapalibot na espasyo ay tila napigilan ng isang banal na bundok sa tahimik na ibabaw ng tubig. Agad nitong binaligtad ang ilog at dagat. Sa kawalan, tila may kidlat at kulog, at hindi mabilang na mga vortex at bitik ang nagsimulang lumawak. Tuluyan ng pinigilan ang kamay na iyon. Sa isang iglap, lumapit ito sa kanya. Dahil nililigawan mo ang kamatayan. Tutuparin ko ang hiling mo. Sa boses pumutok ang layuning pumatay. Walang pag-aalinlangan, walang katapusan na ang pagpatay kay Jindy. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Tiningnan niya ang kamay ni Jindy. Umukit ang mga sulok ng labi ni Zephyr ng kakaibang ngiti. Halos kalahating taon na ang lumipas simula nang maghiwalay tayo sa sinaunang kaparangan. Maaari kayang ikaw lang ang bumuti. Kabanata 808. Swoosh! Biglang kumurap ang espasyo sa pagitan ng mga kilay ni Zephyr. Isang asol na ilaw ang pumutok. Boom! Mula sa kawalan, isang banal na kulog ang sumabog sa harap ng banal na pag-iisip ni Jindy. Sa isang iglap, dumagundong ang kulog. Isang walang katapusang kidlat ang sumabog na parang isang matalas na banal na espada, pinupunit ang lahat ng kadena. Ang aparisyon, multo na pinatibay ng mga banal na kaisipan ni Jindy ay direktang tinamaan at nahati. Umuungol. Isang kakaibang bagay ang nangyari sa isang iglap. Kahit ang Jindy ay hindi ito natiis. Ang kamay ay naging kawalan sa isang iglap. Bukod pa rito, hindi mabilang na mga kidlat ang nagtipon sa kanyang banal na mga kaisipan at biglang gumalaw, direktang bumabalot sa kanyang banal na mga kaisipan. Cut. Ang palad ay parang espada, parang mahabang espada sa ilalim ng lupa. Gumalaw ang espada ni Zephyr na parang lumilipad, na may isang uri ng aura ng kaluluwa. Ang banal na kalooban ay ang pagtatagpo ng asensya,
enerhiya, at espiritu, pati na rin ang palaran ng kaluluwa. Kung walang kaluluwa, hindi mapapatakbo ng isang tao ang asensya, enerhiya, at espiritu. Kung walang kombinasyon ng asensya, enerhiya, at espiritu, gaano man kalakas ang kaluluwa, ito ay walang silbi. Gayunpaman, ang kapangyarihang elektrikal ni Zephyr ay umabot na sa isang bagong saklaw. Pinigilan ng kuryente ang lahat ng uri ng kakaiba at masasamang espiritu. Gayunpaman, maaari itong magdulot ng malaking pinsala sa enerhiya ng espiritu. Sa makatuwid, ang banal na kaisipang ito ay agad na nabalot ng kapangyarihang elektrikal ni Zephyr. Pumunta ka. Ang palad ay parang talam ng kaluluwa. Bigla siyang sumugod palabas. Boom! Ang lakas ng loob mo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jindy. Hindi niya inaasahan na si Zephyr ay may napakaraming kayang gawin na mga panlilinlang. Bukod pa rito, ang ataking ito ay tinamaan sa isang kisap mata. Ni hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong mag-isip. Kapangyarihan ng kuryente. Enerhiya ng espiritu. Ang kombinasyon ng dalawang puwersa ay nangyari sa isang iglap. Ang banal na kalooban ng Jindy ay winasak ni Zephyr at naging kawalan. Sa kawalan. Zephyr. Patay ka na. Ungol iyon ng Jindy matapos mapunit ang kanyang banal na mga kaisipan. Dahil sa nakakabaliw na dagandong, naging hindi mabilang na piraso ang nakapalibot na 10,000 metro. Makikita kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihang nakapaloob sa banal na kaisipang ito. Gayunpaman, ngumisi si Zephyr. Kaunting interes lang naman. Kahit nalantad ang kuryente, wala nang ibang paraan. Marami sa mga trump card ni Zephyr ang hindi magamit. Sa kabaligtaran, maaaring alam ng Jindy na maraming beses nang nagamit ang kuryente, kaya mas mabuting gamitin na lang niya ito ng direkta. Boom boom! Ang sandaling winasak ni Zephyr ang natitirang testamento ni Jindy. Sa malayong lugar. Umuungol. Isang galit na dagandong. Para bang galit na galit ang mga Diyos. Sa walang hanggang kamahalan. Zephyr. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa lahat ng direksyon, parang ungol ng mabangis na dragon, at mas lalong parang galit ng isang emperador. Sus Mariosep, itong langgam na ito. Namumula sa galit ang mukha ni Jindy. Ilang taon na ba ang nakalipas mula nang insultuhan siya ng ganito? Nakakahiya. 2 beses na siyang nadurodge ng isang maliit na level 7 agility realm non-entity. Lalo na sa pagkakataong ito, wala man lang siyang pagkakataong lumaban at nawalan siya ng malay. Mukhang kayang-kaya ng kulog at kidlat ang langgam na ito, pero hindi talaga ito ang kapangyarihang elektrikal. Isa lamang itong sikretong kasanayan ng kulog at kidlat. Nako, halatang handa na ang langgam na ito para dito. Sa pag-iisip ng malalakas na kulog at kidlat, ang kanyang banal na mga kaisipan ay walang pagkakataong umatake. Siyempre, hindi niya kailanman maiisip na si Zephyr ay walang taglay na lihim na kasanayan sa kulog at kidlat, ngunit ang tunay na kapangyarihang elektrisidad, siya ang tunay na Panginoon ng kapangyarihan ng kulog at kidlat. Mabuti naman. Mukhang wala kang balak makipagtulungan. Kung ganoon, ayos lang. Pero, papayagan na lang kitang mabuhay ng ilang araw pa. Kumawala ang gininto ang liwanag mula sa kanyang mga mata. Ang boses, na tila naglalaman ng aura ng paghatol, ay lalong malungkot sa hangin. Kabanata 809. Sa ngayon, kahit hindi nakita ni Zephyr ang tunay na katawan ng mga Jindy, masasabi pa rin nila na ang kasalukuyang Jindy ay nasa sukdulan na. Ang cultivation ni Jindy ay misteryoso at walang kapantay. Hindi ko siya maaaring maliitin. Hinaplos ni Zephyr ang supot ng karne sa kanyang balikat gamit ang kanyang palad, at ang kanyang mga mata ay kuminang sa liwanag ng pag-iisip. Napakalinaw niya tungkol kay Jindy. Ito ay isang hindi pangkaraniwang tao. Hindi niya kailanman minamaliit ang Pride Peak. Iyon ang pinakamalaking pangunahing tuktok sa The Boundless Academy, ang pinakamalakas na presensya sa lahat ng mga tuktok. Bilang pinakamatandang kapatid ng Pride Peak, natural na maisip ni Jindy kung gaano siya katekot. Ang katotohanang kapantay niya ang mga nakatatanda at minamaliit pa niya sila ay nagpapakita na talagang kahanga-hanga siya.
Nakakasakit talaga ng ulo ang makasakit ng damdamin ng isang taong ganyan. Habang nagsasalita siya, dahan-daang itinaas ni Zephyr ang sulok ng kanyang bibig. Kahit medyo nakakaabala ang sinabi niya, mayroon ng bakas ng intensyong makipaglaban sa mga mata niya. Mio. Matapos pigilan ang bagay na ito, aalis na sana si Zephyr nang biglang gumalaw ng bahagya ang evil breaking eye sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ano yun? Nang maramdaman ito ng evil breaking eye, agad itong nasalo ni Zephyr. Sa isang lihim na espasyo na 10,000 metro ang layo, isang kakaibang aura ang unti-unting kumakalat. Swoosh! Sa susunod na sandali, ang figure ni Zephyr ay sumugod na papunta sa direksyong iyon. Pamilyar ang pakiramdam na ito. Ito ang pabago-bagong enerhiya ng Diablo. Maaari kayang may mga masasamang cultivator sa malapit. Walang masamang kutob si Zephyr para sa masasamang cultivator, ni wala rin siyang magandang impresyon sa kanila. Sinunod ng mga magsasaka ang kanilang puso at walang pakialam sa ortodoksong landas o sa masamang landas. Gayunpaman, sa oras na ito, ang banal na lungsod ng ulap ay nagsasagawa ng maharlikang labanan. Napakaraming eksperto rito, ngunit mayroong aura ng isang masamang tagapagsaka, na medyo kakaiba. Swoosh! Parang anino. Sa isang kisap mata, mabilis na humabol si Zephyr sa direksyong iyon na parang 1,000 metro bawat hakbang. Pagkatapos, dahan-daang narinig ang mahinang tunog ng pamaypay. Mio. Nakaturo sa isang direksyon ang maliliit na kuko ni Meatbun. Doon, isang itim na anino na kasing laki ng hinlalaki ang mabilis na kumikislap. Ang bilis ng kanyang kalaban ay nakakagulat na napakabilis, higit pa sa bilis ng tunog. Ano ito? Tiningnan niya ang itim na anino na kasing laki ng hinlalaki. Biglang nagbago ang mukha ni Zephyr. Gamit ang isang kumpas ng kanyang kamay, mabilis siyang naglabas ng isang pagsabog ng enerhiya at sumugod patungo sa bagay. Buzz! Hindi inaasahan, sa oras na ito, isang kamangha-manghang tunog ng pagkapunit ang sumabog. Sa sumunod na sandali, ang itim na anino na kasing laki ng hinlalaki ay biglang tumakbo sa napakabilis na bilis, 10 beses na mas mabilis kaysa dati. Paano ito posible? Lumiit ng lumiit ang mga mag-aaral ni Zephyr. Sa kanyang alaala, tanging ang mga nagsasanay ng martial arts lamang ang maaaring biglang magpabilis ng mga nilalang. Sa oras na ito, nararamdaman niya ang mga ito sa tulong ng makapangyarihang evil breaking eye. Ang tunay na anyo ng kanyang kalaban ay natusok din ni Zephyr. Ang tunay na anyo ng kalaban niya ay natuntun din ni Zephyr. Isa itong insekto na may itim na pakpak na kasing laki ng hinlalaki na tumutubo sa likod nito. Itim na itim ang buong katawan nito at may 4 na kakaibang pakpak sa likod. Kumakaway ang mga ito na may metal na liwanag, parang 4 na matutulis at mahahabang espada. Dahil sa pagkapunit ng mga pakpak, makikita ang mga halatang bitek sa ruta ng paglipad nito. Kabanata 810. Makikita kung gaano katikat at nakakatakot ang lakas ng 4 na pakpak na ito kapag kumakawi ang mga ito. Sa likod ng insektong ito, may mga gininto ang disenyo na parang ahas sa itim at matigas nitong balat, na kakaiba. Walang anino na demonyong kuto. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Zephyr nang makilala niya ang insekto. Ang Shadowless Demonic Bug ay isang sinaunang nilalang na nagpapanginig sa mga tao sa takot. Ang gininto ang parang ahas na disenyo sa katawan nito ang siyang katangian nito. Ang ganitong uri ng nilalang ay dumating at umalis ng kakaiba at tahimik. Kamangha-mangha ang bilis nito, at ang buong katawan nito ay kasing tigas ng metal. Kasing itim ito ng tinta, at hindi ito kayang saktan ng espada. 1,000 taon na ang nakalilipas, isang walang kapantay na demonic cultivator na nagngangalang Shadowless Demon Disciple ang nagtayo ng bagay na ito. Ang kakilakilabot ng Shadowless Demonic Bug ay ang kahangahangang depensa nito. Hindi lamang ito mahirap saktan, kundi ang 4 na kakaibang pakpak na parang espada sa likod nito ay hindi rin mas malakas kaysa sa lakas ng isang eskrimador. Bukod dito, ang kalaban ay halos immune sa lahat ng uri ng enerhiya tulad ng tunay na enerhiya. Kung kakaunti lamang ang Shadowless Demonic Bugs, madali silang harapin.
Gayunpaman, ang mga shadowless demonic bugs na pinalaki ng shadowless demon disciple ay maingat na nilinang sa loob ng maraming taon at matagal nang nag-mutate. Sa bawat pag-atake ng shadowless demon disciple, iwinawagayway niya ang libu-libong shadowless demonic bugs. Ang siksik ang shadowless demonic bugs ay hindi bababa sa 10,000 talom na enerhiyang espada. Saklaw nila ang langit at lupa, bihirang makaharap ang mga kalaban. Gayunpaman, ang shadowless demon disciple ay sadyang maalay kaya sinubukan pa niyang suruan ang anak na babae ng isang walang kapantay na eksperto. Ang walang kapantay na ekspertong ito ay hindi lamang makapangyarihan, kundi marami rin siyang naging kaibigan. Sa matinding galit, pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan upang patayin ang shadowless demon disciple. Mula noon, ang shadowless demon bug ay naglaho ng walang bakas. Kung hindi nakita ni Zephyr ang mga tala ng bagay na ito sa sinaunang handguard, hindi niya sana ito maiintindihan. Swoosh! Habang bahagyang gumagalaw ang palad niya, isang kidlat ang mabilis na naabutan ang shadowless demon bug. Well, sumabog ang kidlat. Bagamat isang maliit na kidlat lamang ito, agad nitong nataman ang shadowless demonic bug. Ang nakakatakot nitong kuryente ay nagdulot pa ng pamamanhid na epekto na kakaiba sa katangiang kidlat. Swoosh! Nagtaas siya ng kamay. Ang shadowless demonic bug ay nahuli ni Zephyr. Habang nakatingin dito, nakatayo roon si Zephyr Khan na bahagyang nakasimangot. Ang paglitaw ng shadowless demonic bug ay nagparamdam kay Zephyr na may mali. Ayon sa sentido komon, maraming mga Panginoon ang nagtipon sa banal na lungsod ng ulap sa pagkakataong ito. Maraming mga elder ng The Academy at maging ang mga eksperto ng Academy Master ng The Academy. Walang lakas ng loob ang isang masamang martial artist na pumunta rito. Total, kapag lumitaw siya, siguradong maraming eksperto ang papatay sa kanya. Gayunpaman, ang paglitaw ng shadowless demonic bug ay nagdulot pa rin ng kaina-hinala kay Zephyr. Kung ang shadowless demonic bug ay lilito sa isang malawak na lugar at aatake mula sa 10,000 tao, ang kakilakilabot nitong kabagsikan ay sapat na upang mapatay ang isang spirit expert. Kung isa lang sa kanila ang aksidenteng lumitaw, kahit na nawala ito, hindi ibig sabihin na wala na ito. Hindi nakakagulat na isa o dalawa ang lumitaw, maliban na lang kung bigla, naisip ni Zephyr ang isang posibilidad. Mabilis na naglabas ang evil breaking eye ng kakaibang sinag ng Diyos. Walang pakundangang tinamaan ng spirit energy ang loob ng shadowless demonic bug. Totoo nga, nakaramdam si Zephyr ng kaunting banayad ngunit umiiral pa ring soul aura.